Welcome to the part 4 of this video streaming of third video streaming of RJ Senyo with me as his guest. Let's continue without much further ado. Okay? Sige po. Okay. 2 minutes kayo. Hindi, ang 14 po ako nagsimula. Ang 14 po ako nagsimula, meron po akong time dito. 15 o? 15 po ako nagtapos. O, ayun, isla mag-start po kayo ng 15. Sige po. Okay, time naman tayo. Salamat, sir. Sige, yun na ito. First off. Ang sabi mo, ang Espiritu Santo wala sa puso. Inulit mo ba yan? Nagandang sa iglesia. Saan sa iglesia na may puso ang Espiritu Santo sa Diyos? Sa kidney ba? Saan nakalagay? Sa isip ba? Saan nakalagay? May talata ba? Saan? Kasi may puso ang Diyos. May puso ang tao. Ang puso ng Diyos, may Espiritu Santo. Saan ho ang Espiritu Santo? Ng Diyos nakalagay sa pati ng tao. Specific, may sinasabi ang Diyos. Alam mo ba yung RJ? Alam ba na katoliko templo ba ng Church Magisterium man? Kasi sa gabal ito, may Espiritu Santo. At sa ang Espiritu Santo, hindi pa takot, hindi pa awami. Hindi, tama, ito na lang. 16 na! Ang Espiritu Santo, na lahat kay Jesus Cristo, saan mo ang Espiritu Santo ng mga Cristo? Natanggap. Lampas ka na eh. Lampas ka na eh. Siyempre mo, marami ba tayo? Lampas ka na eh. Lampas ka na eh. Lampas na po kayo. Huwag po kayo. Ay, kanina. Ay, nalaki pang tao. Okay. So, may baliit lang po tayo. So, sabi mo saan nananahan sa puso ba, sa kidney ba? Parang nililiteral mo yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ni... That is literal. Sa legal. Nasanay kasi kayo sa theology. Itanong nyo abogado nyo. Ang literal ho yan. Sa legal word. Ligaw kayo. Dan kayo nadali. Doon kayo naligaw sa non-legal interpretation. Mali ang spiritual RJ. Hindi ka takaprakap sa korte yun. Sa legal. Kasi, sabi nga ng Diyos ang puso mapandaya. Marumi ang puso. Deceitful above all things. So, anong gagawin ng Diyos? Gawin tayong banal. Paano gayon? Sino mangungusap sa atin na may mga demonyo? Weak tayo. Kailangan, sabi ng Diyos, out of the grace of God, ipanganak tayo ng Diyos para ang kanyang espiritu, nanahan sa kanyang puso, manahan din sa atin para hindi tamadaya ni Satanas, pandalaya laman ang ginawa ni Satanas pagsisunungaling laman ang ginagawa niya para kasinungaling nga ho yun, ang define ang Diyos kasinungaling nga laban sa kanyang katotohanan. At pag ikaw sinungaling sa laban sa kanya, mapupunta ka sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, sabi ng Diyos. Laban sa kanya, hindi laban sa tao, laban sa Diyos. Revelations 21 verse 8. O ngayon, siya ang nag-define, o sino nga magtuturo ng totoo? Siya din. Ang Diyos din ang magsasabi ng totoo. Ang katotohanan ng Diyos, yun po ang kanyang ebanghelyo. Ephesians 1:13 at saka Colossians 1:5. Yun po ang katotohanan. Si Satanas naman, siya ang ama na kasinungalingan. Ang kanyang gusto, kasinungalingan, kasi anti-gospel. Yun ang ibig sabihin na kasinungalingan. Anti-gospel. Hindi lahat ng kasinungalingan laban sa Diyos. Pag anti-gospel ka, yun ang kasinungalingan. Laban sa Espiritu ng Diyos na naghahari sa atin, sa ating puso. Kasi paghahari ng Diyos pamagitan ng Espiritu Santo. Ang puso, ang Espiritu Santo galing sa puso ng Diyos at nanahan din sa ating puso. Para maghari ang Diyos sa ating puso, ang kanyang Espiritu. Hindi na ito Espiritu natin, hindi na ito puso natin. Pag mamayari na tayo ng puso natin sa Diyos mismo, kasi ang nanahan dito hindi lang ating Espiritu, ang Espiritu Santo na gumagabay sa ating Espiritu. Sa 1 Corinthians 6, 19 to 21. Ang ating Espiritu ay sa Diyos. Ang ating laman na may puso sa Diyos din. Sa Espiritu din. Tayo ay banal na pagmamayari ng Espiritu Santo. Kaya tinatanong ko, saan? Sabi niya, hindi na sa puso. May talata ka ba? Niliteral ko. Bakit? Sino nagsabing hindi literal? Kayo? Theologians? Tanongin niyo abogado niyo.
Basic yan. Bakit? Para kayo mas magaling ka sa abogado na nag-aral ng legal, pati mga palo nyo sumusunod sa legal. Pati baseball nyo, pati santo papa nyo, pati abogado nyo, pati judges nyo, mga law student nyo sumusunod, mga law institution, academic institution nyo, sumusunod sa law. Hindi ba sila sumunod? Illegal sila. Dapat sila huliin. Kung ikaw judge, na iba, hindi mo patupad ang batas, ang prinsipyo ng batas sa pag-interpreta ng batas, legal, ay hindi ka karapat-dapat mag-judge. Pinag-aralan yun. Pinag-aralan. Yung nag-aral nun, nag-take pa ng bar para maging judge sa kalaunan after practicing a law profession. Yun ang ibig sabihin. Yung issue na yan, ng Espiritu Santo nasa puso natin, na ipinalak ng Diyos, mahalaga ho yan. Walang iglesia kung walang mga tao na may Espiritu Santo sa kanilang puso. Yun ang ibig sabihin ng iglesia. In short, ang iglesia ay community. Kasi religious na may Espiritu Santo tinatawag na church sa English, ecclesia. Mga tinatawag ng Diyos, mga anak ng Diyos na may Espiritu Santo, hindi Espiritu Tonto sa kanilang puso. Sa puso yan, nananahan ng Espiritu Santo. Kaya sabi ni Kristo, ang kaharian ng Diyos na sa inyo. Saan? Wala sa labas, wala dito. Saan? Saan ba? Sa atay? O saan ngayon? Kung pasagutin ko, wala rin siya masasabi. Sabi, sa lahat. Ano? Buong iglesia, isa lang Espiritu Santo? Isa, collectively, isa lang talaga ang Espiritu Santo na lahat sa ating mga tao. Isa lang. Isa lang ang Espiritu Santo na nahan sa ating puso. Individually sa bawat mga Kristiyano. Hindi dalawa, isa lang. At isa rin ang Espiritu ni Kristo na nanahan sa ating mga puso. Si Kristo nasa langit, nakaupo, may kanyang laman, at ang Ama nakaupo sa kanyang tabi. Pero ang kanyang Espiritu Santo hindi makita, yun ang bumaba dito. Na-extend nila ang kanyang Espiritu sa na-extend na punta sa ating puso. Basta maniwala ka lang yung ipinanak ng Ama sa pangalan ni Jesucristo. See? Hindi tayo mapanganak ng Ama rin kung wala sa pangalan ni Kristo. John 1 verse 12. Hindi tayo maging anak ng Diyos kung hindi titanggap ang Espiritu ni Kristo sa atin. Sa Ephesians o sa Galatians 4:16. Kaya tumatawag tayo sa Diyos na Ama. Dahil pinadala ang Espiritu ni Kristo sa atin din. Magsama po ang Espiritu ng Ama at ng Anak sa atin. Walang ibang Espiritu maliban sa ating Espiritu. Tayo. Kasi tayo Espiritu sa isang laman. Kasama ang Espiritu ng Ama at kasama ang Espiritu ni Kristo. Sa 8 ng Romans na mahalaga, verse 9 to 16. Ang basihan. Yun po ang Espiritu Santo. Pag inalis mo kasi sa puso ang Espiritu Santo, parang wala siyang papel eh. Anong papel niya sa buhay? May papel pa ang church magisterium. Kaya ngayon, madugo ito. Ang Espiritu na sa puso na. Pag sa puso, ikaw na yon na may Espiritu Santo. Hindi mo na kailangan ng church magisterium kasi ikaw na yon, may prinsipyo ka na, turo ng Espiritu Santo. Puso mo na yon, isa lang ang puso mo, ikaw mag-decide. Nandun na yung kalooban na may free will ka, pinili mo matanggap ang Espiritu Santo. Yun na yung tinatanggap, hindi turo ng church magisterium. Mag-aral ka, makinig ka sa iba sa pakinabangan sa mundong ito. Science, history, philosophy. Pero hindi tungkol sa kaharian ng Diyos. Huwag mong gagamitin yung mga subject na yon. Kasi ang tabagturo lang sa'yo, ang Diyos lang at ikaw ang may spasya, hindi rin ang demonyo. At ikaw rin masusunod kung pipiliin mo ang Diyos at hindi. Pero pag namatay ka, judgment come. Either you go to hell or to the prison cells or go to the altar. Ang pasya naman Diyos ang masusunod, hindi ikaw. Kahit hindi mo gusto mapunta sa kulungan ng mga espiritu, hindi, kalooban ng Diyos, free will ng Diyos. Ang free will mo, in this physical lifetime lang. Eventually, mapunta ka sa dugat-dagatang apoy. Ngayon, yun ang importante, bakit naghari? Ang Diyos naghari sa atin. O bakit may church magisterium, bakit mayroon RG? Ikaw nga mismo, wala kang karapatan na salungatin mo ang Diyos eh. Iba pa kayang tao na hindi ka naman pinakain?
Ano yun? Hindi nyo alam ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ang ibang sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinusunod din ng mga anghel kahit hindi sila tinahanan ng Espiritu Santo sa kanilang puso. Tayo lang, ang unang iglesia, may iglesia ng unang panahon, pero hindi nanahan sa kanilang puso ang Diyos, kaya hindi sila mga anak ng Diyos ang tawag nun. At hindi sila makatawag sa Diyos na Ama, kahit sinong propeta. Hanggang kay John the Baptist, mula kay Prophet Moses, to Prophet Malakay, and even to Prophet John the Baptist. Hindi sila pinangalan ng Espiritu na nangyari, maring naniwala sila sa puso, sa utos ng Diyos. Minahal na, pero iba yung minahal mo ang Diyos na meron ka pang Espiritu Santo na nandyan sa iyo. Kaya ipinanganak ka ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo sa iyong puso. Kaling sa kanyang puso, nandyan na sa ating puso. Nasa puso ang panganak ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Para ang ating magarapal o makasalanang puso, maruming puso, matuli, yun ang spiritual circumcision. Deep inside us. Sa ilalim, sa ating puso, nakatira rin ang ating espiritu. Tayo ay espiritu. Tahanan lang po ng espiritu ang ating katawan. Mababasa po sa 1 Peter 3 verse 4. Tahanan to ng ating espiritu. Ang puso natin. So, kailangan mo i-specify, ano papel ng espiritu? Nasa puso ko na. O bakit makinig pa ako sa aking sarili? Sakripisyo na bago na ako. Ang pakinggan ko, ang puso ng Diyos. Ang gusto ng Diyos na sa aking puso. Itinanim ng Espiritu Santo. Parang ano yan eh, spiritual transplant. Kung alam nyo ang heart transplant, para maunawaan, heart transplant, totoo, di ba? Pero ito ngayon, hindi to heart na physical. May espiritu na nahan sa ating sarili. Ang gusto ng Diyos ay ating susundin ang kanyang kalooban sa kanyang karan, ang masunod, hindi sa atin. Pwede natin sundin ang ating kalooban pa sa hindi labag sa gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos nasa sa ating puso rin. Itinanim ng Espiritu Santo. Yun ang mga law, mga gusto ng Diyos sa ating puso. Kung tanim sa ating puso, patanim din sa ating isipan. Kasi nagdepende ating isipan base sa ating puso. Sa 2 Corinthians 3 verse 2 to 4 at saka Hebreo 8 verse 8 to 13. Mula sa hula ni Jeremias sa 31 verse 31 to 34. Hindi na nga nagtatanong eh. Sino tanongin mo? Ang Diyos na. Ang Espiritu Santo na. Manalangin ka sa Espiritu Santo. Hingi ka sa bibigyan ka ng Diyos. Ang karunungan galing sa Diyos. James o Santiago 1 hanggang 5 hanggang 7. Ang Diyos nangangaral sa ating puso. Ang puso mo direktado ng ngaral ng Diyos. Kaya nilagyan ka ng Espiritu para matibay ka. Ang maging mahina ka lang kung free will mo ang susundin mo. Kung talagang lapastangan yung free will mo na maging makalaman ka talaga. No choice kasi free will mo yan. Mahabang paksa papalalawanan ko nan, mauusap oras natin. Basta ang Espiritu ng Diyos nanahan sa ating puso. Kasi ang puso kasi ang may gusto. Ang gusto ng Diyos nanggaling din sa puso. Kung anong gusto natin nanggaling dyan din sa puso. Ang nag-decide na kung anong gusto mo ang puso. May gusto sa Satanas, may puso din sa Satanas. May gusto ang tao, may puso din ang tao. Spiritually and physically. Kasi pag paniwala mo na walang puso ang Espiritu, walang puso ang mga santong Espiritu ng mga Katoliko doon sa langit kung totoong meron sila doon. Pero totoong may Espiritu mga tao doon sa langit na nalangin pa ka sa Diyos eh. Hanggang ngayon, 6:9 of Revelations. Pero hindi, ibang issue na patunayan na Katoliko na punta sa langit. Hindi, katikismo ang utak na anti-evangelical ang puso nila. Pag namatay, wala na. Doon na sila sa kulungan. Hindi ako nagparatang kasi sinusunod natin, ipanatupad natin ang batas ng Diyos. Sabi ng Diyos, papunta sa kulungan ang hindi ang anti-evangelical. Si Satanas ay unang pumalaban sa Ebanghelyo. Yun ang trabaho ng Satanas. 2 Corinthians 4 verse 4. Literal po yan. Ha? Adjust niyo, huwag mo sabihin, sino na ka naman magsabi ang mga church magisterium na expert na magsabi sa amin sa legal na yun ay hindi literal.
Hindi, literal yun. From the word verbalizes, the will of the will of the word expressed in word, the law expressed in word. Legis is law, will ibig sabihin. Verba is word. Literal yun. Mayroon kaming literal at saka reasonless. Yung reasonless, non-literal. Pero yun sa punto na yun, literal ka. Tanungin mo ang legal nyo para hindi kayo mangluluko na sa amin. Legally. Panluluko sa legal yun eh. Na kunyari kayong legal, alam ko legal. Pinag-aralan naman natin yan. Kaya nga ako nagpapag-debate kasi legal na ako ngayon. May evangelical at legal pa. Kasi pinatupad ko ang kautusan, ang gusto ng Diyos, hindi sa akin. Ang gusto na kaya tayo nagbasa eh. Kasi binabasa natin ang salita ng Diyos na tinuturo ng Espiritu Santo sa mga apostol, sa kanilang puso, at tayo rin bumasa ngayon. Yung mga utos ang ibig sabihin. Turo ng Espiritu Santo kasi ang gusto ng Diyos yun ang masusunod. See, nandyan pa sa ating puso ang Espiritu ng Diyos. Wala nang imposible. Free will na ang problema. Kung ikaw ba'y manatiling tapat sa Diyos o matukso ka naman. Ipaglaban mo, adisin nyo. Mabuhay ka at ipaglaban mo ang Ebanghelyo. Yun po, ang nakipaglaban din sa atin, ang Espiritu Santo na nandyan sa ating puso. Katulong natin. 1:27 of Philippians hanggang 28. Mamuhay ka. Pamuhay nga eh. Hindi na si Kristo. At ipaglaban mo pa ang Ebanghelyo. Oh. Ano yun? Yung paniniwala mo, ang gusto mo, ipaglaban mo. Ang gusto mo, turo ng Espiritu Santo nandyan sa iyong puso. RJ, yun ang kalooban ng Diyos sa malalaman ng tao. Huwag mong pigilan. Pareho kayo ni Satanas. Pinipigilan nyo ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo na nahan sa ating puso. Kinakalaban nyo. Obviously, in objective reality, you cannot deny that. Espiritu Santo, ang gusto na manahan sa puso at alisin mo, sino ka? Para kang si Satanas. Kasi nainggit ka. Yun si Satanas, inggitero. Kasi walang Espiritu Santo na nahan sa kanyang puso. Banal na Espiritu. Gusto niya makapagbanal, pero wala namang banal na Espiritu. Asa pa. Paano ka mabanal sa puso mo kung walang Espiritu Santo? Kaya tuloyin ka, pisot, tinatawag ko sa inyo. Hindi tuloy ang ibig sabihin sa Tagalog. Bisaya ang pisot. Hindi tuloy ang iyong puso. Tuloy lang kayo sa panlabas. Pero sa ilalim, sa iyong puso, pisot kayo. Pisot, uncircumcised. Maraming doktrina sa circumcision. Kahit ba circumcised ka, pero pisot ka sa puso, wala pa rin kwenta, hindi ka pa rin malinis, marumi ka pa rin sa Diyos. Hindi ginawa ng tao ang pagtutuli sa Diyos ang paggawa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Marami, yun figurative yun, yung hindi ginawa ng tao. Yung pisot, ganon. Yun ang figurative, hindi literal yun. Ibig sabihin, marumi. Pisot. Hindi lang surpot, pisot pa. Kaya sabi, ang aral ng Diyos, ang Ebanghelyo, hindi surpot kasi nag-umpisa yan from eternity. Inahayag lang sa 1st century AD. See? Sa 1st century AD lang, sa pangalan ni Jesucristo. Pero dati pa yan from eternity. Ang nagturo na yan from eternity is the Holy Spirit. From the heart of God within our hearts. Ikumpara natin ang unang iglesia. Sa 7:38 ng Acts, yun ang unang iglesia. Ang mga propeta may Espiritu Santo sa kanilang puso. Pero yung mga naniniwala sa mga propeta, yung unang church, ang sila mismo mga tao na walang Espiritu Santo. Maliban lang sa mga propeta. Kaya ngayon, may chat na itong bago, yun ang kaharian ng Diyos, naghari na sa atin. Kaya ang paghari ng Espiritu Santo, paghari ng Diyos sa atin sa puso na. Nanahan sa atin ang Espiritu Santo at mayroon tayong Espiritu Santo, kaya ipinanganak tayo ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. 5:3 of John. Aking pagkaiba, ang ginawa ng Katoliko, para rin ang church, hindi nanahan sa lahat. Ano yun? Anong klaseng paliwanag yun? Ha? Ilang taon na kayo, mga church magisterium, no? Ilang siglo na kayo, 20, hanggang ngayon bupol pa rin. Loko pa rin kayo. Sabi ng Diyos, ang karunungan ng mundong ito ay kabaliwan sa Diyos. The wisdom of this world is foolishness with God.
Kasi ang wisdom ng mundong ito, hindi turo ng Espiritu Santo nandyan sa langit. Ang puso nila, makamundo pa rin. Kabaliwan sa Diyos. Hindi kailanman karunungan ito dito, Aji. Dito sa planeta. Hindi. Sa kaharian ng Diyos, kabaliwan. 1 Corinthians 3:19. Church lang. Wala kayo pa sa church ng unang panahon. Pati ang mga church magisterium ninyo, walang Espiritu Santo. Kasi hindi lang alam, yung napatuloy na mga Katoliko, hindi alam na may Espiritu Santo sa ating puso. O, ngayon, believe kayo sa siyang sarili, ikaw ngayon, ang nagkontrol siyang sarili. Sino ang hari sa puso mo, RG, sa inyo? Kung wala sa puso na iglesia, hindi literal. Walang kwentang puso yan. Sabi ng Diyos, ang mga utos ng Diyos, nilagay ng Espiritu Santo sa ating puso. So, nandun din ang Espiritu Santo. At gumabay sa atin sa pagsunod sa utos ng Espiritu, utos ng Diyos. Spiritually. Saan? Paano gagabay? Nandito rin siya. Nakasulat doon sa 14 verse 17 na ang Espiritu Santo mananahan sa inyo sa John. Naniwala sa Ebanghelyo, katulad ng mga apostol. Mananahan sa inyo ang Espiritu Santo. Saan ba mananahan? Sa atay? Tinatanong ko siya. Alangan sa atay. Puso? Wala doon ang Espiritu ng tao sa atay. Sa puso, nag-iisip tayo sa puso galing. 2:16 ng Roma. At ang pag-isip ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos, nandyan din sa ating puso. Makinig ang Espiritu Santo sa Espiritu Santo ng Diyos. Ang Espiritu natin sa Espiritu Santo ng Diyos. Para masunod ang kanyang kalooban. At nangahurugan na tayo na sa kaharian ng Diyos, hindi sa kaharian ng demonyo. Matthew 12, verse 26 to 28. Galit ang mga demonyo dito eh. Kasi wala silang Espiritu Santo eh. Ha? Tulad ng mga Katoliko, wala silang Espiritu Santo. Di ba? Klaro-klaro sa sinabi ni RGC niyo. Wala daw ang Espiritu Santo sa puso. Sino nagsabi? Ang sabi ng Diyos nandun sa puso. Ang atake ng Diyos, nagtuli siya sa puso. Yun ang circumcision na lahat. 2:27 to 29 of Romans. Marami niyong maintindihan yan. Kung bakit may circumcision. Yun po yung circumcision na lahat. Sino pupunta sa puso mo para mag-circumcise? Church magisterium? Anghel? Ano yun? RGC nyo. Walang tiwala ang Diyos ng kabanalan ng tao na magpalinis sa'yo. Kahit anghel man, kahit tao man. It is height of fully according to God. He doesn't trust. Even the prophets and apostles, he doesn't trust. They will also receive the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who teaches from God. God is teaching with the Holy Spirit. As prophesied in Job 4 verse 17. So, hindi sabihin, literal law. Literal talaga yun. Hindi ka lang legal sa legal literal law ipapaliwanan nun. Intindihin mo lang literal. Kasi masama pag hindi mo literal. Magkaiba ang administration mo sa justice pag hindi mo literal. Bias ka, RGC nyo, kahit literal, ginagawa mong non-literal. Ang non-literal, gagawin mong literal. Pareho sa Katoliko. Makabasa ng babae sa Revelation 12. Babae si Maria daw. At yung bata daw si Kristo. Bata yun. Si Kristo lumaki na. At si Maria hindi nila sa langit, sa wilderness, sa ilang. Maraming paliwanag yun eh. Ang bata na yun, yun po ang iglesia. Mga sumisibol na iglesia noong unang panahon. Ngayon matagal na. Bata pa. Ang mga anak sa kanila, yun ang Ebanghelyo. Maraming talata. Yun ang Ama. Naghalimbawa na yun kasi ng Revelation is just a vision. Not a literal. Niliteral mo naman. Ano? Ang unang ano doon sa legal tayo ha, wag theological doon kasi sa iyong paniniwala, pero hindi sikat sa legal yun. Ang unang basihan dyan, may tradisyon ang mga apostol na base sa kanilang paniniwala, sinusunod nila from 33 AD after Jesus Christ to 98 AD hanggang namatay sila. Wala yun sa tradisyon ng mga apostol, kahit isa. Nanalangin kay Maria, wala. Si Maria kasama ng mga apostol na nanalangin pa. Yun ang tradisyon. 1:14 of Acts. Bakit
Bakit sila manalangin ka Maria? May Espiritu Santo tayo. Oh, anong papel na Maria? Ang intercession natin, ang Espiritu Santo ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos sa Espiritu Santo. Sa Jude 1 verse 17 to 20. Yun ang mababasa. Most holy faith. Panampalataya sa Diyos. Most holy faith kung ikaw ay manalangin sa Diyos sa Espiritu. Hindi ka nalangin sa Maria. Bakit manalangin sa Espiritu ni Maria? Ha? Bakit wala kang espiritu ng mga tao? Bakit nanalangin ka sa mga tao na sa espiritu ng tao? Kung saan ka nanalangin, doon ka sa kanyang espiritu manalangin. Hindi sa tao. Ang espiritu ng Diyos hindi sa tao 'yun. Kaya tama ang pagkasabi. Sa John then 4 verse 24. We worship God, we serve God in spirit and in truth. Kasi Espiritu ang Diyos, paglikuran natin siya sa Espiritu. Bakit? Nandiyan na ang Espiritu ng Diyos sa atin. Espiritu Santo. Pinaglikuran natin ang Espiritu Santo sa atin. Pinakabanal natin, hindi natin nilulumayan. Huwag lang natin sadyain base sa ating masaraling kalayaan na pwedeng pumili anytime ng mali at tama. Pwede maging anti-evangelical at saka evangelical. Pwedeng tagihan mo ang Espiritu Santo sa iyo at maniwala ka sa mga espiritu ng mga antikristo, mga anti-evangelical na mga demonyo. Kaharian ng Diyos pinag-usapan natin dito. Wala pala sa puso ang kaharian ng Diyos. Lapastangan ka. Sinungaling ka, hindi totoo ang paniniwala mo. Ang iglesia is community. Individually, may espiritu sa kanilang puso. Lahat. Saan ba nakalagay ang puso ng saan ba ang tahanan ng Espiritu Santo? Tao? Saan sa parte ng tao? Sa lahat? Mag-influensya sa ating lahat, galing sa ating puso. Doon ang sinto ng ating kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo, dito sa planetang Earth, sa mundong ito. Sabi ni Kristo, literal ang explanation nun. O bag hindi literal, sana naman, sa church. Ano yung church? Community yun. Anong individual? Nasa inyo. Nung sinasabing sa inyo, maraming kausap si Kristo, individually, each of them. Sa inyo. Anong sa inyo? Sa inyong puso, may kapangyarihan ka mo sumunod sa Diyos, galing sa inyong puso. Kaya pag nasunod sa iyo ng Diyos sa puso ninyo ang kanyang utos. Kaya itinanim, hula po ni Jeremias na sinabi ko ng talata. Ano yung pangaral nyo, RGC nyo? Hindi ito lokohan. Hindi ito mag-inlist na magaling ka sa filosofi. Walang kong pakialam. Ang sabi mo, ang logic is correct thinking, wrong thinking, fallacious, erroneous sa batas, maling-mali, malicious, deliberate, not faithful interpretation, not faithful explanation. Kinakalikot mo kayo, ang katuparan mga nalikot kayo. Pati sa espiritu lang, hindi sa puso. Ano yun? Sinong Diyos matutuwa dyan sa inyo? Nanahan sa akin ngayon ang Espiritu Santo. Di ba nakagalit? Kinakalikot ang Ebanghelyo ng Diyos, naturo ng Espiritu Santo. Nagagalit ang Diyos sa inyo. Sabi ng Diyos. Na alam ko sa Espiritu Santo at alam ko sinasabi sa puso ni Pablo, kaya siya na sinulat. Kaya niya sinulat. Ang nagsabi sa kanya, hindi church magisterium, hindi tao, hindi anghel, ang Espiritu Santo nandyan sa kanyang puso. Sa Roma 16 to 18, nagagalit ang Diyos mula sa langit kasi kinakalikot ang katotohanan ng Ebanghelyo. Contextual yan, literal yan. At patayin ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ang kumakalaban sa Ebanghelyo, katulad ni Satanas. At hindi lang sila nangangaral ng anti-evangelical, silang naniwala at nag-approve sa anti-evangelical. Verse 32. Wala sa mga bulag, ang mga bulag, ang bulag na umakay na kapwa bulag, kapwa mahulog sa hukay, sabi ng Diyos. Papunta ka sa impyerno. 15 ng Matthew 16 to 15. Ilang siglo na ang paniniwala na Espiritu Santo wala pala sa tao, wala pala sa puso. 20th century na ngayon, AJ. Legally, hindi rin kayo papasa. Spiritually, sa kaharian ng Diyos, hindi rin kayo papasa. Diyan lang kayo sa labas, bagsak kayo.
Matthew 7, verse 21 onwards. Nasasabi sila, Panginoon, Panginoon, nagpalayas kami ng numuyo, nangaral kami sa inyo sa iyong pangalan. Pareho ng katulong. Ano sabi ni Kristo? Hindi ko kayo kilala. Hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. You do not obey the will of God. Mga lapastangan. Ang will ng God, Ebanghelyo, hindi katekismo. Kaya ang aral nyo, ang Espiritu wala sa puso. Napakahalaga yun. Huwag mo kami dayain. Walang kwenta ang mas-mas nyo. Ito po yung ebidensya. Legal, kahit anong korte, sapat na pinagsasabi mo, ikaw ay legitimate na CFD. Nagsisungaling ka, ang puso mo masama, mapandaya ka, katulad ka ni Satanas. Sa 1 Timothy 4:1 hanggang 2. Mapandaya, sabi ng Espiritu Santo sa aming puso. Sa puso ng mga apostol din. Darating ang panahon na hiwalay sila sa pananampalataya na itinanim ng Espiritu Santo sa atin. Sabi ng Espiritu Santo na kumausap kay Pablo sa kanyang puso. Kasi nandoon siya. Galing sa puso, nandyan din sa puso ng Diyos. Puso to puso ang relasyon namin sa Diyos. Parang nakipag-usap kami sa Diyos through cellphone, pero hindi sa cellphone, puso to puso. Humihingal ang puso. Kung saan ang Espiritu Santo nandoon din. Buhay din. Nanahan sa amin. Carnal mind, worldly minded na palawanag mo, RJ. Ha? Parang sinascientific mo ang ano mo ang paniniwala mo Hindi scientific ang Diyos. Supernatural and science is a study of nature. God is supernatural. He is a creator. He cannot be studied. Na philosophical, according to the observation of this world, philosophical, rudiments of this world, Colossians 2:8, kaya binabawal, sabi ng Diyos. That can spoil you, can corrupt your mind, can make you dirty instead of making you holy. Yun pala, magulo. Sa karya ng Diyos, ang Espiritu pala ng Diyos wala sa puso ng tao. Anong paniniwala yan? Nagsayang lang mga pare nyo sa nag-aral sa seminaryo. Mga obispo mo, may santo papa kayo, mga tanga. Hindi matalino, sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos totoo, na ang Espiritu ng Diyos nasa ating puso. Kaya tayo, you will be done. Gusto mo susunod ang gusto ng Diyos. Ano na gusto? Ang gumusto. Sinong may gusto? Tayo, sa puso. To will the holy will of God, to do the will of God. And who influences even our faith within our heart, ang pananampalataya natin sa ating puso. Basahin mo uli ang Romans 10, verse 9 to 17. Ang pananampalataya sa puso, sa salita ng Diyos. Sino magtatanim? Ang Espiritu Santo magtatanim. Magbasa ka lang. Pero hindi lahat ang mabumasa makaunawa. Walang Espiritu Santo, kaya hindi mo unawa. Ang mapaliwanag ang Espiritu Santo. Hindi mga taong church magisterium. Yun po'y jurisdiction na ang Diyos mismo ang magturo, hindi tao, hindi angel. Sa aklat, sa kalooban ng Diyos, ang Diyos mismo magturo, ang mapaliwanag sa'yo at mag-interpret sa'yo sa pagkikitan ng Espiritu Santo na nangyari nung unang panahon sa mga apostol at mga propeta. At tayo hindi na mahiwalay kasi may basihan na tayo ngayon. Ang tanging palalangan na natin kung ano ang kahulugan. Evangelical pa rin. Anong ibig ka may basihan ka evangelical, hindi philosophical, hindi galing dito. Bawal pang ang philosophy, 2:8 of Colossians. Logical tayo in serving God. Hindi tayo logical in serving humans. And to serve God, we must be evangelical. Like the Holy Spirit. We must have the heart with the Holy Spirit who guide us, who teach us from God. All that truth is taught by the Holy Spirit from God. John 14 verse 26. Walang lusot eh. May talata na eh. Pati Katoliko, mayroon din Biblia. Protestante, mayroon din. Maraming patunay. Yan ang patunay. Biblical at evangelical na patunay. Humusga tayo base sa Ebanghelyo. Sabi ni Pablo. Sabi ni Pedro. 1 Peter 4 verse 17 to 19. Sabi ng Espiritu Santo na nasa puso ni Pedro. O paano masabi ni Pedro yun? Ang pag-isip, ang kalaman galing sa puso. Sino nagtutulak sa kanila? Demonyo? Walang papel ang Espiritu Santo. Ano kayo? Kupal kayo. Wala kayong konsensya. Ginagawa niyo ang Espiritu Santo na sinungaling. Kayo ang totoo. Sa 1 John 5 verse 10. At
walang kapatawaran na ginawa mo ang sinungaling ng Espiritu. Sabi ng Espiritu, pag hindi ka nawala, ginawa mo siyang sinungaling. Sa 15, chapter 12, verse 30 to 31, wala kang patawad dito sa mundo at sa darating. Sabi ng Diyos. Sabi ng Espiritu Santo sa aming puso at sa puso ni Kristo. Nasusulat din sa puso ni Matthew. Na sinusulat din ni Matthew. Na binabasa natin ngayon. Puso? Anong klintang puso mga Katoliko? Mga mapag-imbabaw. Hypocrite. Hypocrite yun. Humasga tayo, humatol tayo. Sabi ng Diyos na humatol kayo ayon sa pamantayan ng Espiritu Santo. Yan ang banal. John 7, verse 21. Kaya pala sa labas kasi puro sa karyan, puro ka lang, puro ka lang tungkol sa istorya sa sect. Wala pang kwenta. Hindi man kalooban ng Espiritu Santo yun. Ang kalooban ng Espiritu Santo, magsumunod sa gobyerno. Kung ano require ng gobyerno, yung free will nyo, bahala kayo. Kayo tao may kalayaan kayo. Huwag nyo lang kalabanin ang utos ng Espiritu Santo. Naitanim sa aming puso. Baka pag niniwala ka sa mga mga sa legal lang na foundation, mali. Hindi ka maging banal doon. Kaya kailangan may kingdom of God na. Magturo may Espiritu, kaya kailangan may Espiritu Santo. Para hindi ka maligaw kung ano mag-guide ang Espiritu Santo sa mga tao. Imploring we the sovereign Filipino people sa preamble, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society. Yung just yun po ang moral. Yung humane, makatao, hindi makahayop. Hindi makademonyo na sinungaling. Anti-evangelical. Iwanan natin yan. Magpusin na tayo. Kasi sa gabal ito, may Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, hindi ba ang wagi? Hindi, tama, isang ito lang. 60 na eh. Ang Espiritu Santo, nalahan kay Jesus Cristo, saan mo ang Espiritu Santo ng Cristo? Matanda. Lampas ka na eh. Lampas ka na eh. So, ang Espiritu Santo, nanahan kay Kristo sa puso din. Kaya nangalan si Kristo nangalan si Kristo ang your will be done. Ang kaharian ng Diyos na nasa sa inyo. Saan ang kaharian ng Diyos? Sa ating puso. Hindi mo idinainan sa legal, magtanong ka, yun ang contextual. Sa legal. Ha? Legal, pumasok ka sa legal. Sayang lang ito, pero aralan natin sa legal interpretation. At maraming aklat. Tapos sunusuway mo. Dito, bagsak ka sa law. Sa legal interpretation. Ito, pinapasa ko legal interpretation. Hindi sa pagmayabang. Ano ako nito? Mga above, mga 1. Hindi flat 1, 1.5. Dito, sa Ateneo. Kasi paborito ko to kasi naintindihan ko to. Kasi ako mahilig na sa Bible dati. Pwede pa rin siya itong apply ko. Nung naka-interest ako, na-focus ako dito. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin dito. Matagal na ito aklat. Ito pa yung estudyante pa ako nito. From 2004. Ngayon, 2024? 20 years? Na ito sa akin. Dahil luma na. At marami akong aklat pag law dictionary, makapal na libro, 1,500. Marami pa. Iskra. Mga decision making, jurisprudence. Kasi na-inkanyo ako, maganda to ha. Hindi mo matutulan talaga. Kaya ina-adapt ng mga korte. Naging legal pa. Maganda. Napakaganda ang legal interpretation. Mapakinabangan mo sa lahat na pag-interpreta. Sa labas at sa loob, sa legal at non-legal. Sa biblical lalo na. To enforce the will. To interpret, to enforce the will of the people. And in the kingdom of God, we interpret, we explain evangelically also with the guidance of the Holy Spirit in our heart to interpret the will of the Holy Spirit within our hearts. Siya ang implementer. Ang Diyos ang nag-implement through the Holy Spirit. Importante yan, RJ. Reviewin mo yan. Hindi pa pasa ang mga church magicians kasi the moment na ang Espiritu Santo na sa ating puso, kakalabanin yung magtuturo. No? Tao lang pala. Ang church magicians, ang Espiritu Santo nandiyan sa atin. Sino kayo? Pinagharian tayo ng Espiritu. Ang napabanan sa atin ang Espiritu Santo. Hindi papa sa lupa. Hindi church magicians.
Kaya kinakalaban nyo. Yun ang diwa ni Satanas, yung propaganda nyo na nabuko na kayo. See? Walang nakatago na hindi nabubunyag. Based in Matthew 10:26. Ngayon, buko kayo. Kasalanan pa sa Espiritu Santo. Nilagay nyo sa wala sa puso. Anong klase? Tapos patawa-tawa ka ba? Yun ang foolish sa argumento na seryoso. Sa 29 ng Proverbs verse 9. Fool ang matuwatawa sa argumentong seryoso. Hindi ba ito seryoso? Okay lang tumatawa ka kasi mas hindi tayo mag-away. Parang light lang. Pero ito, try. Ako, nag-smile ako. Pero kung gusto mo yan, wala kang intensyon na ganun, okay lang yun sa akin. Pero sa Diyos, iba. Huwag mong tawanan ang Diyos. Huwag mong tawanan ang Espiritu Santo. Naka-insulto yan sa kanya. Yun ay lapastangan pa. Nagsinungaling ka, tumatawa ka pa. Imperno ang bagsak mo, RJ. Matakot ka sa Diyos. Sumunod ka sa kalooban. 21 verse 8 of Revelations. Mahal mo, na mahal ang puso mo, nandyan sa puso mo ang kasinungalingan. Mahal na mahal mo. You love to make lie. That is still written in the book of 21 of Revelations verse 8. Ituloy na nga natin. Ano ito? Parang hindi ako na-move on ito pag ganito kausap mo eh. Kasi kinukuha ko lang ang information siya paano siya magpaliwanag. Niribat siya ako, damo niribat, lalo siyang napulahan. Evangelically. Sa legal din pulahan siya. Sabi niya, akala niya, magaling siya sa legal. Tama ang paliwanag na. Hindi. Sa legal, tanongin niyo, ang sinasabi ko totoo lahat. Evangelically at saka legally. Kaya bangan lang ito si Argesinio. Okay lang mabayabang kung totoo, pero kasinungalingan kasi, nagbayabang ka kasinungalingan pa. You glorify lies. Evangelically at legally. Tuloy na natin para mabubuo na tayo kasi iba to eh. Hindi to seryosong bagay to eh. Spiritual to pinag-usapan na lalo ang Espiritu Santo. Ang kasalanan sa anak mapatawan, pero ang kasalanan sa Diyos na Ama na may Espiritu Santo walang kapatawaran. Pinabasa ko lang talata. Nabas yan. Lampas na po kayo, wag po kayo. Ay, kanina. Ay, nalagot ang taong ito. Okay. So, one may balilit lang po tayo. So, sabi mo, saan nananahan sa puso ba? Sa kidney ba? Parang nililiteral mo yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po na. Sabi ni San Pedro ay itong mga taong ito nagkikreate ng kanilang sariling pagkakaintindi. And remember, pag sinasabing katawan, Yung sinasabi pa San Pedro, gumagamit din sa talata. Mali ang talata ang ginagamit mo. Mali ang tama ang talata, mali ang paliwanag mo. Sa 2 Peter 3 verse, alam niya ang talata ito. Kasi hindi ko masyado magbagay ng talata pag mag-discussion para mabilis. 2 Pedro 3:15 hanggang 17. Kaya ibig sabihin kinakalikot ang mga kasulatan. Ngayon nasa aklat na. Kinakalikot. Yun ang pangkalikot. Ang espiritu na wala sa kidney, wala sa atay, nasa puso. Wala sa puso according sa kanya. Hindi daw literal. Tanungin mo abogado nyo sa legal. Hindi theological kasi ligaw kasi ang theological. Hindi legal. Ligaw, hindi legal. Hindi legal. Kasi kayo, ang naniwala kayo sa mga Katoliko na theological din, pero sa legal, bagsak yun. Evangelically at legally. Kung ayaw naman naman sa akin, tanongin nyo ang abogado at iharap nyo sa akin. Kahit judges sa chief justice pa, hindi ko lang payabak kasi alam ko totoo, alam na unang-una yun. Veterano sila. Alam ko yun din ang stand nila na legal. Sumusunod nila sa batas, sa legal interpretation. Kaya sigurado ako na hindi kami mag-away. Mag-agree kami at hindi ka paniwalaan RJ Argesinio, legally and evangelically speaking. Kapag maniniwala sa iyo yung mga Katoliko na theological man, hindi evangelical man, anti-gospel, katulad ni Satanas, katulad mo, at lahat ng mga safety. Kaya safety ang kinakausap ko. Kasi ang safety, pinanulaan ng mga tao Pilipino. Safety naman, safety. Parang, ano? Hindi kayo naniniwala sa Diyos? Sa Espiritu Santo sa inyo? Kung sa safety kayo? Nang nakausap ko safety, katulad ni Argesinio, ang Espiritu pala hindi nananahan sa puso. Yun ang sinasabi niya.
Mali ka naman dyan, Aji. Ha? Hindi nakakatuwa. Magsisi ka. Huwag mong kalabanin ang Espiritu Santo. Kalabanin mo lahat ang malimonyo si Satanas. Huwag mo lang kalabanin ang Espiritu Santo na may kapangyarihang magpalayas kay Satanas. Sa Matthew 12 verse 26 to 28. Natin na templo ng Espiritu Santo, it is referred to the mystical presentation course. Philosophical naman. Basahin mo nga. Nag-philosophy ka. Ang nakasulat, papalitan mo ng philosophy. Yun ay, isabi mo, hindi literal. Literal lang, may bawasan literal. Pinapalitan mo ng literal. Paliwanag mo na yan. Yan ang problema pag walang legal. Puro panluloko. Sabi ko, mag-aral lang kayo ng philosophy, magturo ka lang ng philosophy, huwag magturo ng aklat. Magkasala ka pa sa Diyos. Walang kapatawaran pag sinasadya mo, araw-araw ka nangaral. For more than 30 years, adjisin nyo. Pareho ka ng lahat ng libatista, ganun ito yung mga utak nyo. Mga pasaway. Akala nyo, maingay lang kayo. Philosophy, logic. Kayo hindi logical. Logic is a correct thinking, sinasabi mo. Hindi correct ang thinking mo, hindi evangelical. Paano naging correct? Ang Diyos ay evangelical, ikaw hindi evangelical. Parang sa batas, kung legal ka, legal din ang basehan mo. Ang filosofiya mo, susundin mo ang legal. Kung evangelical ko, ang Diyos ay catechetical lang ang basehan mo. Kung ang Diyos ay Quranic, based on Quran din ang basehan mo. Kanya-kanyang libro, kanya-kanyang basehan pag tunay ka. Kasi nakasulat talaga ang basehan. Ay, nako. So yun sa word na katawan po natin yun, yung itemplo ng Espiritu Santo. Mystical po yan, hindi po literal. Hindi po literal. And at the same time, hindi natin... Unang-una, saan ang mystical na sinabi sa aklat ng Panginoon? Saan mo ba sa mystical yun? Hindi na naman matutayuan yan. Kasi philosophical siya, yun ang diwa na sa taas, philosophical talaga. Mapandaya, mapang-akit. Sabi ng Diyos, mapang-akit. Pag-ingat sa filosofiya. Colossians 2 verse 8. Yan sinasabi ng Diyos. Nakasulat at sa puso ng mga apostol at nabasa natin. Turo ng Espiritu Santo na nandiyan sa kalang puso. Tinatawag na mahahawakan ang Panginoong Diyos sa baga natin, sa tinatawag na puso. At hindi po. Ikaw lang sabi, saan? Saan hindi po? Saan ang talata mo? Anong basis mo? Bago ka magsalita, bago mo conclude. Ano ang evangelical basis mo? Galing lang sa utak niya. Yun ang masama sa Diyos. Bawal ang philosophy. Pag sunod mo sa Diyos, utos ng Diyos. Pag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos, nagkasala ka sa Diyos. Pag sinasadya mo, walang kapatawaran. 1 John 3:4 at Hebreo na walang kapatawaran. Hebreo 10 verse 26. Ajisin nyo. May aklat kayo at may babasa nyo, ayaw na panulan, decoration na ang Biblia sa inyo. Maniwala ka at hindi. In objective reality, decoration lang. Ang pinapalit nyo, filosofiya, mga galing sa utak ni Satanas na ama ng kasinungalingan. May aklat pa kayo, katekismo. Mas mananiwala kayo sa katekismo kaysa sinusulat ng mga propeta na magpaliwanag ang Espiritu Santo na nanahan sa ating puso at nanahan din sa kanilang puso. Figurative yung sinasabi nasa puso natin yung tinatawag na Espiritu. Hindi, it is a figurative presentation. Kasi ang tao... Sino nagsabing figurative? Ano ka, batas ka? Ikaw magsabi ng figurative? Sabi mo ng Espiritu na figurative yun? Kung ang utak mo lang, makamundo, hindi mo alam na spiritual yun. Makalangit yun. Gagamit tayo ng makamundo at makalangit. See? Gumagamit din si Kristo ng makamundo na paliwanag. Pero hindi pa rin naintindihan ang spiritual. Ang makalangit. John 3 verse 12. Ang gusto ng Diyos natin maunawaan, spiritual, literally spiritual. Ikaw naman, physically, non-spiritual. Ano yun?
Ang pagtuli sa puso, sino magtuli? Ang nangalan ng Espiritu Santo sa ating puso para gagabayan tayo sa will. Kaya pagkaroon tayo ng will, according to the will of God, at sumusulat ang will ng God sa ating puso, ang Espiritu Santo pa, binigay ko ng talata. Hindi sinusulat ng tinta, kundi sinusulat ang Espiritu Santo sa ating puso. Hindi sa bato, katulad kay Moses. 2 Corinthians 3 verse 4. At 3 verse 2 to 4. 2 to 4. Chapter 3, 2 Corinthians. Ang sabi ko, magtanong na kayo sa abogado nyo para impas na. Para alam nyo na hindi kayo ligaw kayo. Tanungin nyo, challenge ko sa inyo kung tama ba ang pagpaliwanag ko. Kahit law student lang, nag-aral ng interpretation. Magbasa kayo ng interpretation sa batas. Mas kaso lang malalim ang English. Magbasa ka pa ng mga Supreme Court para i-attach yun para maintindihan mo. Maraming Supreme Court decision. Iba rin itong aklat. Maraming aklat ang prescribe sa law. Depende sa teacher. Patayin na, yung puso po, hindi na po paksinado. Ang patay, walang puso. Sino ang sabi? Saan ang basihan mo? Wala siyang basihanan. Be slow to speak, but swift to listen. 1:19 of James o Santiago. Ano ang basihan? Sabi ba ng Diyos? Paliwanag mo lang ho yan. Bakit? Bakit ko sinasabi na unang-una, kung yun ang reason mo, ang espiritu, mga espiritu pala ng mga santo nyo sa langit, ha? Kung may santo ka sa langit, wala palang puso. Para pala silang robot. Espiritu, mga robot ang espiritu. Alalahanin nyo, nung tumupunta ang espiritu ng Kristo sa mga kulungan, mga espiritu na mga patay yun. Espiritu lang sila, patay sa laman. Sa panahon ni Noah, sa unang Pedro 3:19, nangangaral siya at nakinig sila. Sino ang udyok sila makinig? Bakit nangangaral? May tainga. May tainga sila, nakarinig din sila. Spiritual na tainga. At nakita na si Kristo, spiritual na mata. Nakapag-usap si Kristo kahit walang laman. Si Kristo din may espiritu na walang laman. Napako pa, namatay pa ang kanyang laman sa ikatlong araw na buhay. May puso si Kristo. Si Kristo ba walang puso? Ang mga taong kausap niya doon, sa panahon ng Noah, walang puso? Ano yun? Anong logic yun? That is illogical, RJ. You said that that logic is the science of correct thinking and correct reasoning. That is wrong. That is illogical. And even anti-evangelical like Satan. Yun ang characteristics ninyo. Siya ang iyong ama. Kayo ang kanyang anak. 43 to 47 of the book of John 8. Yun ang hatol, RJ sa inyo. Base sa Ebanghelyo, hindi base sa batas natin. Na Ebanghelyo ng Espiritu Santo na nalahan sa inyong puso, doon kayo hatulan sa Ebanghelyo ng puso. Dahil nasa puso ni, unang-una ni Pablo at sa puso din namin. See? Ang sekreto ng iyong puso. 2:12 of Romans. Yan? Naintindihan namin, ikaw hindi. Kasi may Espiritu na tumutulong sa amin ng paunawa. Nag-interpreta pa sa amin. Hindi private interpretation. Katulad ng mga apostol at mga propeta noong unang panahon. 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21. Ito ang ipasalamat natin kay RJ kasi at least nalaman natin sa CFD mismo, veterano na ganun pala ang paniniwala na ang Espiritu pala sa kalat sa Katoliko wala pala sa puso. Hindi pala sa puso. At hindi na naman specify kung saan ang Espiritu Santo. Basta nandyan na sa atin. Ano? Sa tiyan? Sa bituka? Nandun ba ang Espiritu Santo sa ating mata? Sa akuit natin? Sa babaho na parte ng ating katawan, sa kilikili? Doon ba ang Espiritu Santo? Anong gagawin nun? Sa atay? Sa spleen? Marami.
sagal, sa abdo, mapait. Kasi malalaman mo ang Espiritu Santo nagturo ng kalaliman ng Diyos. Saan ang kalaliman ng ating karunungan na nagdikta ng ating pag-iisip? Sa puso galing ang karunungan ng tao. Sinasabi ni Kristo walang makatutol. Sinasabi ng Diyos kay Kristo Jesus na kanya sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nahanid sa kanyang puso, na sa puso nanggagaling ang pag-iisip, pagsasalita, paggawa ng tao ng masama o mabuti. Pagsasalita ng masama o mabuti. Ang puso ang magdikta. Sabi niya sa 15 ng Matthew 18 hanggang 21. Yun ang napaparumi kung walang Espiritu Santo sa iyong puso. Sabi ni Jesu Cristo. Galing sa puso, hindi galing sa labi. Hindi galing sa bibig ang maparumi sa iyo. Galing sa puso. Sabi ni Jesu Cristo. Kaya naintindihan natin ang talatang iyon na sinasabi ko na. At lahat ng mga santo ng mga Katoliko walang puso. Pag namatay na, sabi ni Argisinyo, walang puso, kaya walang utak. Saan galing ang pag-isip? Sa puso. Mga apostoles na patay na ang laman, mga propeta na patay na ang laman, walang puso. Nawala na. Walang spiritual na puso, may physical na puso. Ang Espiritu ng Diyos may puso din. Na natutuwa na siya, minsan nagagalit siya, ang Espiritu ng Diyos. Espiritu Santo, Ephesians 4 verse 30, na ano siya, nasaktan. Kasi may puso din. Walang puso ang mga Espiritu sa Katoliko. Pag namatay si Argisinyo, walang puso na siya. Para siyang robot. Walang puso to pag namatay. Ang puso na ngayon, mas sinungaling pa. Na hindi na nananahan ang Espiritu Santo sa puso. Ang alam ng puso nito, physical lang. Kaya ang physical, kailangan ng physical din, na nag-influensya sa atin kasi kailangan ng Diyos na Ama na may laman ang Espiritu Santo sa natin makakita sa Kanya sa trono pagdating na sa panahon ni Jesu Cristo. Kasali ang ating laman. Hindi lang Espiritu Santo. Temporarily, doon muna sila sa altar. Hindi pa doon sa trono. Handa na siyang ino-offer ng Diyos sa ka-Diyos. Ang finally makita ang Diyos sa trono sa pamagitan ng sa trono na palibutan ng mga anghel. In the judgment day of Jesus Christ, final judgment day, in His last return, together with the physical bodies who are also holy in the eyes of God, not only spiritually. Based on 2 Corinthians 7 verse 1. Having therefore the promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness. We must be holy in flesh and in spirit, perfecting our holiness in the fear of God. Pati ating laman, babangunin. Maraming talata. James 4:8. Cleanse your hands, O you sinners, and purify your hearts. Marami. Kasalanan sa Espiritu, mayroon rin kasalanan sa laman against God, against the Holy Spirit of God. Kasi ang ating laman, kailangan na susunod sa Espiritu. Pag hindi mo susunod, nakasala ang iyong laman. Ang responsable, ikaw na Espiritu na may-ari ng iyong laman. Managot ka sa Diyos. Nakawindang-windang itong save din ito. Gusto lang maganda pagkakita sa mga viewers. Hindi seryoso. Ang puso nito iba. Gusto niya magsinungaling na makawala sa Biblia kahit alam niya mas mahal niya ang magsinungaling. Sa English, he loves to make lies against God. They shall go to the lake of fire. They cannot enter the kingdom of God. Kaya hindi to nakapasok sa kaharian ng Diyos. May basehan. Inulit ko ulit, 21 verse 8. At marami pang iba. Walang talata ang basehan nito. Galing na sa utak, philosophy. Ganun ang mga katekismo, influensya ng katekismo ng mga tao. Mayayabang.
Sila daw ang Papa, sila daw ang pare. Paano sila naging Papa natin? Santo Papa? Representa ba Espiritu Santo? Nananahan pa sa ating puso? Siya sa labas lang. Hindi natin makasama. Matulog tayo, kahit saan tayo. Ang puso ating kasama. Palagi, saan tayo mapunta. At hindi makalimutan kahit saan ka, kahit nakatulog ka, mayroon kang puso. Maliban na ikaw patay na. Maghiwalay lang kayo. Till death do us part. With your heart na physical. Pagpatay ka na. Habang buhay ka, huminga ka. Kasama mo yun. Kahit mababaliw ka, kasama mo yun. Tuloy na tayo. Ang oras natin, okay? 1 hour pa. 30 minutes lang muna tayo. Pahinga naman ako. Kahit 5 minutes. Ibig sabihin, nandiyan pa rin po yun. Nasa kaluluwa, pag sinasabi, puso, nasa kaluluwa po yun. Ano naman ang kaluluwa? Ang puso daw nasa kaluluwa. Anong talata? Ano naman ang talata, RJ? Soul kasi sa English eh. Alam mo, ang soul minsan nakapalit pareho sa spirit. Hindi ka concrete ang pagkasabi ng soul. Kasi meron kasi, si Adan, ginawa ng Diyos mula sa alikabok. At inihipan. Binigyan ng Espiritu Santo at siya'y nabuhay. Nabuhay na kaluluwa. Ang buhay na kaluluwa sa ibang explanation, yun ang laman natin at Espiritu na buhay. Yun ang kaluluwa. Yun ibig sabihin. Pero kung hanapin mo ng ibang talata, iba naman ang ibig sabihin. Iba ang ibig sabihin. Kuha tayo ng talata sa Hebrew. Sa verse 4, chapter 4, verse 12. O iba ito. Kailangan mo lang alamin kung anong katotohanan. I-reconcile mo. Hindi mo ibig sabihin mapuput. Huwag mong paputahin. Yun ang reconcile mo na. Yun ang law ng batas. Kasi parehong authority ang nagsasabi nito. Lalo na ang Espiritu Santo. Basahin natin. 4:12 or Hebrew. For the word is quick and powerful, sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit. See? Magkaiba dito. Soul and spirit. And of the listeners of barrows, and the listener of the thoughts and the intents of the heart. Words pa lang. Nakaalam ng puso, lalo na kasi ang Espiritu Santo na tuturo ng salita ng Diyos. Base sa Ephesians 6 verse 18 verse 16 onwards. Ang salita ng Espiritu ng Diyos ay salita din. Salita lang ang Espiritu, ang salita ng Diyos. Ang may-ari ng salita, yun ang salita, ang Espiritu mismo. Si Kristo may Espiritu ng Diyos, may salita din siya. Siya ang salita ng Diyos. Sa Matthew 10:28, i-reconcile natin lahat ang provision. Hindi lang isang talata. But I fear not which kill the body. Yung laman natin. But not able to kill the soul. Yung tao hindi makapatay ng kaluluwa, pati ang espiritu ng mga demonyo. Ang Diyos lang, matatakot ka. But rather fear Him that able to destroy the soul and the spirit. See? Ang soul and the spirit. So, but able to kill the soul. Ang soul ba magkasali na laman? Hindi laman ang soul. So, magkaiba-iba sila. Sabi, ito turo na ng Espiritu Santo sa pamagitan ng Hesus Kristo. Fear not which will kill the body. Mamatay ang katawan. But physically. But not able to kill the soul. O hindi rin laman. Hindi rin laman, hindi espiritu. Pagpatay na ang katawan, kaluluwa lang matira. Yung kaluluwa, ano yun? Iba rin ano, yun ay espiritu o kaluluwa. Hindi laman, pareho. Oh. Kahit ganoon, may kaluluwa pa rin ang laman, kaluluwa na puso. Pinatay mo ang laman na may pusong physical, mayroon din kaluluwa
na may puso. Basta may puso, spiritually or soully. Pareho kasi ang meaning ng spirit at soul sa Greek. Basahin natin sa sukin. Ang Greek sukin, soul. Sa origin, hindi tayo dito sa usage, sa origin mismo. Huwag sa usage. Origin. From suko, breath, spirit. Soul and spirit is the same. Ano ba yan, RG sa inyo? Ito Greek, Strong's Greek Dictionary from Greek. Naglulukuhan na tayo nito eh. I-research mo. Yan trabaho mo para malaman ang totoo. Rightly dividing the word of truth. Kasi makasala ka sa Diyos pag nakamali ka. Sa 3 ng James o Santiago, verse 1, 8. Makamatay ang dila. Mapunta ka sa impyerno, unang-una ikaw mapunta sa impyerno. Naloko kayo ng puso. Yun ang yung sarili. Ang puso ay mapandaya higit sa lahat. 79 of Jeremiah. Maniwala ka sa Diyos, RG. Turo po yan ng Espiritu Santo. Maniwala ka sa Espiritu Santo na nandiyan sa iyong puso. Kasi labas sa iyong puso na charge by stereo na wala na ngayon sa mundong ito. Ang Espiritu Santo na nandiyan sa mundong ito at nandiyan pa sa ating puso. Kaya naghari pa yung mga espiritu ng mga patay na mga kaluluwa, wala na sila dito sa mundong ito. Hindi mo mapatunayan, ako mapatunayan ko na wala na sila sa mundong ito. Ay, nako. Ano ito? Maingay kayo sa YouTube. Kumikita kayo. Ako hindi monetize to. Kayo monetize. Ako hindi ko monetize. Nagbigay lang ako na ito. Kung yun, pero hindi ko binubos ito. Kung gusto na lang. Basta maniwala muna kayo sa Diyos. Pag hindi ka maniwala, huwag kayo mabigay. Hindi, walang kwenta ang inyong ginagawa kung sa Diyos, kung hindi rin kayo naniniwala. Maniwala muna, kailangan lang maniwala kayo sa Espiritu ng Diyos at kanyang turo. Yun lang kailangan. At humiling kayo sa Diyos ng Espiritu kung gusto niya magkaroon. Sinasabi sa Lucas 11:13. Hingi lang, walang bayad. Hindi binibenta ng Diyos, hindi niya ibinibenta. Hingi lang. Ang Diyos ang makapagbigay sa pangalan ni Jesu Cristo. Hindi ka makaroon ng Espiritu Santo kundi sa pangalan ni Jesu Cristo. Sa 14 verse 13 ng John na basihan. Ay basihan palagi. Evangelical na basihan para mag-conclude tayo na evangelical din. Hindi katiktikal. Huwag mo nang igiit. Kinakalaban mo Espiritu Santo. Huh? Pero kung sinasabi, kasi legal ako at saka evangelical, may basihan ako. Hindi ako magsasabi na walang basihan. Kasi lalo na evangelical, makasala pa tayo sa Diyos. Kung may pagkamali, magsuri tayo. Magsuri kay RJ. Huwag mo ipangaralan. Ang tanong ko lang po siyempre, hindi pa niyo sinasagot eh. Concern nyo sa iglesia yung tatag ni Soriano. Sinagot ko na yan. Free will nga eh. Labas sa iglesia. Ikaw lang ayaw sumasagot. Ikaw lang ayaw tumatanggap. Yan ang gugalit ng mga demonyo. Hindi tumatanggap ng totoo. Sinasabi ni Jesu Cristo ng Diyos at ng Espiritu Santo sa 43 to 47 o lubog dyan. Siya ang ama na, kasi sa ama siya ng kasungalingan. Ang mga tao na mga naniwala sa kanya, ganun din ang gusto. Ayaw tanggapin ang totoo. Ang demonyo, wala sa kanya ang katotohanan ng Diyos. Sinasabi ng Diyos mismo. Sa magitan ni Jesu Cristo. As a messenger of God. His Son, Jesus Christ. With the Holy Spirit in His heart again. Because ang puso ni Satanas, ayaw rin sa Ebanghelyo. Yun ang puso ni Satanas, ayaw sa Ebanghelyo. Si Satanas din may Ebanghelyo. Alam nyo, kaya may puso. Kasi ang puso, ang pinanggalingan ng ating paniniwala. Pati mga espiritu maniniwala din. Katulad ng mga nasa kulungan. Naniwala kay Kristo. Palagay mo, hindi siya natanggap. Natanggap nun. Sa langit. Bagamat nakakulong sila, para pakita lang na naikulungan pala. Sa panahon ng mga, at natanggap sila kasi ang tubig parang inalawan sa baptismo, nagpatawad sa kasalanan. Sa 1:3:19 of Peter.
Iyon umaanib. Huwag kayo umaanib sa sektang tatag ni ano. Sektang tatag ni Mr. Soriano. Anong basihan mo? Ang basihan mo, sect lang? May iglesia ba ng tinatawag ng tao? Ang turo ng Espiritu Santo? Biblia? Tatag ni Soriano. Ang tatag ng iglesia, yung iglesia may espiritu sa kanilang puso. Ang kaharian ng Diyos doon itinatag ang kanyang kaharian sa pagpapagitan ng Espiritu Santo. Walang itinatag si Soriano na iglesia. Kasi yung iglesia, yun mga taong na may mga puso na may Espiritu Santo. Na mamaratang ka lang, kagagawan yun ni Satanas. Na bulol-bulol mo ako dahil sa palchok. Sinsya na. Mild choke, hindi ako lasing. Mild choke kasi. Pinipilit ko ako ng salita, nagpag-diskusyon, kahit ako may mild choke. Nakipagbangayan pa sa lahat ng libasisa, sa live. Hindi lahat pala. Sila Chando Alabado, sila Hams Kiray, maraming beses, at sa YouTube, at saka sa Facebook, at saka sa Biado, maraming beses. At meron na ako sa Facebook, maraming beses, at meron din sa chat, keyboard warriors at live warriors ako. Basta may tanong, sasagutin ko. Sa abot ng bigay ng Diyos na aking naunawa. Sa pananampalatayang bigay ng Diyos sa akin. Sa Romans 12 verse 3. At ako ay hindi mayabang. Kung ano ang binigay ng Diyos, yun lang sasabihin ko, basta may basihan. Okay? Marami akong alam na gusto kong sabihin, pero hindi sapat. Kasi ang karuman ng Diyos hindi sapat. Unsearchable and unfathomable. Sabi ng Diyos mismo. Sa 11:33 ng Book of Romans. Sinsya na, ang kalaban ko ay yung bulol-bulol ko. Pero ang bulol-bulol pala nakahula sa Isaiah 32. Versikulo 1 hanggang 5. Na humahatol, nakipagdiskusyon, pati angel hinahatulan. Kaya pati sa Satanas hinahatulan natin. Kasama ang Espiritu Santo ng Diyos na mas makapangyarihan pa kaysa sa Satanas. 1 Corinthians 7 verse 40. Always. At saka 5 ng 1 verse 30 to 31. Sabi ni mismo ni Kristo, ang kanyang hatol galing sa Diyos. Hindi sa kanya galing. Sa pamagitan ng Espiritu Santo na nandyan sa kanyang puso. Sa puso ni Kristo, wala sa kanyang wala sa kanyang puwit o sa kanyang sa kanyang yung kidney, sa atay, wala. Sa puso. Kasi ang circumcision, ang pagtuturi sa puso. Kaya manahan ang Espiritu Santo sa puso para malinis tayo mula sa kasalanan sa pamagitan din ng dugo ni Jesucristo. Magkasama yung dalawa. Ang focus niya ay yung problema niya, yung sect, sila hindi susunod sa gobyerno, hindi sila registered. Kulurom sila. Si Soriano naman, nangaral ng Biblia. Ang Biblia, yun po ang aklat na turo ng Espiritu Santo ang kanyang mga utos na doon. At siya ang nag-ipon ng Biblia. The book of God he is the one who gathered. May tinatawag na libris domini. Ang hula na tupad na. Yun po iniipon ng Espiritu Santo para pagkapulutan natin mga informasyon o mga utos na tinuturo ng Espiritu Santo. Nandiyan na sa ating puso. Kaya naipon kayo ng purpose sa aklat. Si Soriano, ganun ang turo. Nakapokus sa Security Exchange Commission. Kaya walang Security Exchange Commission, hindi kailangan yun. Kaya yun ay requirements ng gobyerno ng mga tao. Na sabi ng Diyos, susundin nyo. Sumunod kayo sa gobyerno, sa mga politiko, sa mga hari. 13 verse 1 to 5 to 6. Maniwala ka kay Soriano kasi ang Espiritu ng Diyos nasa kanyang puso, pareha ang turo. Maniwala tayo sa pupita kasi ang Espiritu ng Diyos nandiyan sa kanyang puso. Kaya isusulat nila. Mga apostol, kaya sinusulat na sila lang unang nakatanggap
ng turo ng Espiritu Santo at pare-pareho nung unang panahon at hanggang ngayon. Ganon si Ernest Soriano. Biblia ang sasagot. Itanong mo kasi ano, Biblia ang sasagot. Sa katuloy ko, itanong mo kay RJ, philosophy ang sasagot. Itanong mo kay RJ, anti pala siya sa sect. Kaya ayaw magparesto, pero ibig sabihin anti-government kasi ang sect is under the government. Sabi ng Diyos, ako ang nagtayo ng institusyon sa labas. Pati kaharian sa labas, siya nagbigay ng authority. Siya rin ang kahari nagbigay ng siya rin ang authority sa kaharian ng Diyos. Spiritually. Sabi niya, kailangan nyo sumunod. Kasi gusto nila kasi makipag-away kayo. Ang purpose ng Diyos, para hindi tayo mag-away. Peaceful. 1 Timothy 2 verse 1 to 4. Sa mga king, igalang nyo. Ang batas nila, igalang nyo. Hindi lang isusulit, igalang nyo. Ang paggalang, pagsunod sa kanyang ginagawang tungkulin sa paggobyerno. Magparesto sa sect para ma-recognize ka. Exempted ang Katoliko. May batas ba na gano'n? Madaya kayo sa politiko. Madaya kayo sa gobyerno. Mandaya kayo, ayaw nyo pa pasunod. Ang paliwanag nyo, mali pa. Ang mali lang, sinasabi ko, yung ng pondasyon, hindi pondasyon Soriano. At hindi big deal yun kasi maraming mali sa labas. Kalooban ng Diyos, hanapin mo ang kanyang kariat. Nandun ang katuwiran. Sabi ng Diyos, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang katuwiran. Sa 6:33 ng Matthew. Normal lang sa labas, outside the kingdom, magkamali. Kaya mayroong holy kingdom. Ang Diyos ay holy kingdom. Ang kingdom ng paghahari sa mga tao sa kanyang puso. In the human hearts. Evil heart who is made sanctified by the Holy Spirit who lives in the heart of God and in our hearts. Mas lalo na ako na bulol-bulol sa gabal. Masarap yung magsalita ng hindi bulol-bulol kasi para ma-emphasize mo. Kung gusto mong diinan, madiin mo. Paano ko diinan na nabulol-bulol na ako? Hindi madiin. Ang sa isip ko lang na didiin ko. Ang dila ko nahirapan. Yun ang sinasabi na rin, holy heart. With the Holy Spirit in our hearts. Or circumcised heart. Malinis or holy na puso. Yun ang matibay na batayan. Sa Acts 7:51. Stiff-neck. Matigas ang ulo. Ayaw tumitingin sa turo ng Diyos. Uncircumcised. Mga pisot na mga puso ang hindi malinis. At lumalaban sa Espiritu Santo. Nilabanan na ang Espiritu Santo na maghari din sa kanilang puso. Basahin natin sa English. You stiff-neck. Pakita ko na sa inyo. Ito, babasahin natin. Pabalik-balik si Algie sa kanyang tanong. Sinasagot ko na paulit-ulit. Ini-insist niya, wala sa ibang tanong. Barado na. Acts 7:51. Joel Reims, Catholic version to. Ang aklat ng mga Katoliko, katulad ni Algie Senyo. Sa 7:51 of Acts. You stiff-neck. Uncircumcised in the heart, hindi malinis, and in ears, you will always resist the Holy Spirit. Mabingi kayo, ang iyong puso marumi, as you, the fathers, did you also. You resist. Kasi ayaw na ang Espiritu Santo maunahan sa kanila. Mga bingi, salita ang Espiritu Santo sa kanilang puso. May mga bingi, makarinig sa salita ng Diyos sa puso. Puso, babasa pa tayo ng talata sa 15 naman ng 8 ng Acts. Ito, 15 verse 8. Joel's version pa rin. Catholic version. And God knoweth the hearts, gave testimony among them, giving unto them the Holy Ghost. See? That is the purpose of the Holy Ghost. He knoweth their hearts. Gave the testimony to them. Their hearts, they know, and gave the testimony, the preaching of the Holy Ghost unto them. Because their hearts are pure,
cleansed by God. Believing God, they are pure, and the Holy Ghost is with them. They are ready, they love God. That's why God also gave them the Holy Ghost. Also written in 1 Corinthians 2, verse 6 to 16. You read that, very important. Because they love, they receive the Holy Ghost. Those they cannot hear, that doesn't come to their hearts and minds. It doesn't come to them. But it was received by them, those who love God, with the Holy Ghost teaching them. So, secreto. Where is the secret of man? In the heart. We receive in the heart. From the secret of God, from the heart of God. The Holy Spirit of God in His heart is also in our hearts. There are many bases to prove that is in the heart. You can resist in your heart that Holy Spirit. And it is very important, the hearts of the apostle with the Holy Spirit is shared abroad in every nation in the Middle East. Written by Paul in 5 of Romans, verse 5, Joel's version, hope confounded not, because the charity is poured forth in our hearts by the Holy Spirit who is given to us. In King James, it says that it make no ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. That is our basis. And let us read also this, so that you will not be misled by R.G. Senior. He take that word of God in your heart, that is the work of Satan, so that you will not believe. Without faith, you cannot have the Holy Spirit. 8 verse 12 of Luke. This is still Joel Rems version. 2 Corinthians 1 verse 22. Who hath sealed us, seal, tatakan ka, and given us the pledge and promise ng Espiritu Santo in our hearts. Sa ating puso, sabi ni Pablo. Nasa kanyang puso na tinanim ng Espiritu Santo na nahandid sa kanyang puso. Sabi niya, hindi raw literal. Ano ito ilagay mo sa kidney? Sa spleen? Hearts na nga. Anong po ito? Maraming talata. Yun ang klaro. Joel's version pa ang binabasa natin. Yung ebidensya nyo, ito'y klaro. Mayroon na sa Protestant version from Greek. Hearts. See? Hearts. Sa mga puso natin. Ang Espiritu Santo nandoon. Yun po ang iglesia na pinananan ng Espiritu Santo. Yun po naghari sa atin. Hindi alam ng inyo kung anong kariyan. Basta lang kami ang totoong iglesia. Sabi mo lang, walang versikulo. Yung pa, nag-translate pa kayo gamit ang talata. Magmali-mali pa. Binabalok to. Maniwala lang kayo. Matigas ang ulo nyo. Subject sa evangelical, bagsak kayo. Bagsak kayo sa subject about sa evangelical, sa ebanghelyo. Kasi hindi kayo evangelista, puro kayo katekista, based on catechism. RJ, hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Seek first the kingdom of God. Huwag kang maghanap ng hindi pinahanap sa'yo ng Diyos. Maghanap ka sa kaharian ng Pilipinas, sa SEC, founder, si Soriano. Mali. Si Soriano, hindi tinuturo ni Soriano sa mga membro niya. Yun ang requirement lang ng gobyerno. Wala tayong magawa sa requirement ng gobyerno kasi batas. At hindi siya mamabatas. Ordinaryo lang po si Soriano sa katayuan sa politiko. Hindi siya college graduate. Third year college lang siya. At third year high school lang siya. Sabi ni Soriano. Hindi siya wala sa karapatan na batas baguhin. Hindi siya senado.
Hindi rin siya kongresista. Alam mo yan, RGC nyo. Nakapagbintang ka, wagas pa. Mga sinungaling, palabintang ang mga anak ni Satanas, katulad ni Satanas. 12:9 of Revelations. O, sige po, kayo naman po. Okay, we time naman ako at please. Sige, 8 nagsimula. Sinasabi mo sa akin na sa iglesia, sinasabi mo sa akin na ang Espiritu Santo hindi sa iglesia, ay hindi sa puso. Kung may mabasa kong talata, ano mababasa sa puso? Manalin sa puso ng tao. Ang pinanganak ng Diyos, kaya naging anak ng Diyos sa Espiritu Santo, nasa kanila ang Espiritu Santo, sa kanilang puso. Ano pala ang nasa puso mo, RJ, kung wala ang Espiritu Santo dyan? Kasi ningalin ng Satanas, may iba talata. Na kukunin ni Satanas ang mga turo ng Diyos kung wala, hindi ka naniwala sa Espiritu Santo nandiyan sa iyong puso. At hindi ka magkaroon ng Espiritu Santo kung wala kang tiwala. Paniniwala muna. May talata. Ang problema mo, may problema mo. Ang talata una yun, kasi sinasubok ko siya, ang talata po ay 8 ng Lucas, verse 12. Pag wala kang tiwala sa salita ng Diyos, nanakawin ni Satanas. Pag niwala ka, yun ang gusto mo, paniwala mo, wala na magagawa si Satanas. Kasi yun ang iyong paniniwala sa iyong puso. You have the control over your free will. Hindi si Satanas, hindi ang Diyos. Ikaw mismo, hindi ang Diyos magkukontrol sa iyo, hindi rin si Satanas. May salita ka, filosofiya, walang talata. Ako binabasa ko may talata. Ang may paglingkod natin, may nakasulat. Ang talata, ang salita ng Diyos. Ang sayo, salita nyo lang, salita ng chat message ng mga tao, hindi Diyos, hindi rin amin. Masama ang puso, ibig sabihin masama ang puso daw. He love to make lies against God evangelical will. Kasarian ng Diyos ang nagturo ang Espiritu Santo nasa ating puso. Wala akong sinabi na ang Espiritu Santo hindi sa puso. Pero ngayon sinasabi mo na particular sa katawan. Kasi, binawi niya, hindi sa puso daw. Wala daw kasi siya sinasabi. Sinasabi niya, sa kaluluwa daw, wala daw sa puso. Nasa iglesia daw, hindi sa puso. Kaya nga ako napaliwanag sa kanya ng mahaba eh. O, denial na siya. Sa puso. So, ngayon, bakit ka pa naniwala sa puso ng mga church magisterium kung mayroon ka ng espiritu? Sa tao ka maniwala, sa anghel, may espiritu, may puso din. Sa puso natin, sa puso ng Diyos, may Espiritu Santo. Nanahan unang-una sa puso ng Diyos at nanahanin sa atin bilang mga anak ng Diyos na ipinanganak niya sa kanyang Espiritu Santo. Nanahan sa atin. Tayo mga anak ng Diyos, kung ang puso natin may Espiritu Santo, banal ang ating banal ang ating puso. Matuli tayo, hindi pisot sa puso. Malinis, hindi marumi. Awan ng tao nasa puso, hindi po yung literal eh. Oo, sabi, hindi literal. Literal nga. Hindi ka abogado hindi ka abogado na may rule ba tayo ito literal? Ano literal ba ito o non-literal? Basta lang, hindi yan literal. Anong rules nyo? Legal ba? Hindi. Oh. Kalabanan kita ng legal, sino mga ibabaw nga? Pinapanglawan, mga pare, mga obispo, mga santo papa ang batas. Mga husgado nyo, mga lusodin, mga abogado, mga judges. Pati mga Muslim na naniwala doon. Bakit kayo, pagdating sa legal, hindi kayo legal, illegal kayo, ligaw kayo. Hindi, sabi ko, it cannot prevail your interpretation in the court. Lalo na sa korte ng Diyos. See? Lalo na sa korte ni Jesucristo, because Jesus has the court also. He is judging like us with in the judgment of Christ, with the Holy Spirit in His heart always. 2 Corinthians 5 verse 10. Judging whether you are evangelical or anti-evangelical. That is His judgment. Because the judgment is based on evangelical judgment. 1 Peter chapter 4 verse 17 to 19. Read that so that you will understand. And even Peter himself said that is a true church. Manggaling sa iglesia na pinahanan ng Espiritu Santo ang kalamang puso.
Yun ang iglesia. Ecclesia sa Greek. Sinulat pa na Pedro mismo na meron na kayong Pedro sa Roma na siya pang papa. Hindi. Manggaling sa iglesia ang basihan, ebanghelyo. Hindi katekismo. Hindi rin Quran. Ebanghelyo na turo ng Espiritu Santo na nahad sa ating sarili. Sa ating puso at sa puso ng Diyos. Hindi po literal, ibig sabihin na nasa konsensya po yan ng tao, kumbaga. Konsensya naman. Saan ba ang konsensya ng tao? Di ba sa puso din? Sinasabi na nasa inyong puso, malinis na kayo, tinutuloy na kayo sa inyong puso. Ang promise ng Espiritu Santo. Binabasa ko na kanina. The seal in our hearts. God is sealing in our hearts, spiritually, in our hearts, and physically. Sealing our heart with the Holy Spirit. Hindi sa puwit. Hindi sa kanang kamay, sa panloob, hindi sa atay din. Sa puso, para malinis ang ating puso. Joel's version ulit. Pakita natin. 2 Corinthians 1:22. Who hath sealed us, given the pledge of the Spirit in our hearts. Siya, hindi daw, sa konsensya daw. Hearts, ang sasabi dito? Hearts. Iba rin ang konsensya. Hearts nga. Puso natin. Spiritually. And physically. Apat tayong maging banal, spiritually and physically. Sa heart. Ano ang Tagalog ng heart? Puso. Ano ang Tagalog ng konsensya? Sa sigurado, hindi sa atay natin, sa puso. Alam nyo ang puso? Ang tinapay, ginawang Eucharist. Ang puso naman, ginawang konsensya. Yun ang pinasabi ni Pedro na pangangalipot. 2 Peter 3 verse 18 to 17. Sila nangangalipot. Sabi niya, ginamit yung talata. Pati sa 1 Romans 1 versikulo 16 to 18, kinakalikot nila ang Ebanghelyo. Ang Espiritu Santo na sinasabi dito, nangangaral ng Ebanghelyo, hindi katekismo, kalikot din. Naturo lang sa Roma. Ito, galing sa pang-eternity. Andon, nag-ipon pa, nagawa pa ng council. Galing na sa mundong ito, sulpot. Yung ang tutulungan na sulpot na aral. Yung puso mo, naging sulpot din. Ang aral ng puso mo, sulpot na aral. Ang sa atin na galing sa mula sa walang hanggan. Mula sa walang pasimula. Na ihayag lang sa first century AD, panahon ni Jesus Christ sa kanyang pangalan. During also the apostolic ministry, who wrote in their hearts the teaching of the Holy Spirit, who lives within them also, sealing their hearts with the Holy Spirit. Hearts ang tinatakan. Promise yun. Nung unang panahon, sa panahon ni Galatians 3:8, sa panahon ni Abraham. Natupad sa panahon ng mga apostol. Tinatakan ng Espiritu Santo ang kanilang puso, hindi konsensya. Ang konsensya ay part lang ng puso natin. Pang-isip, puso natin, nandiyan sa ating puso. Basta sa puso, salita ko, iba ang tanong mo eh. Gusto mo i-mislead, basta sa konsensya. Basta may nasagot lang, mali pa. Kinakalikot pa ang sagot. Wala na nga eh. Marami pa, gusto pa rin magpakawalan ng bala na wala nang pinatamaan. Hindi ka ba tumama? Hindi, sabi mo logic. Wala logic. Kasi sabi mo logic is the correct thinking. Mali. Correct thinking, ibang konsensya, ibang puso. Sinasabi ko sa puso ka, babasa, litra po litra. Gusto mo hindi pa litra po litra. Naintindihan mo litra po litra kung sa korte natin ibase. Sa labas ng korte, kayo katekismo, mga baliw kayo. Hindi legal ang inyong pangunawa. Mga ligaw. Pagturo nyo ligaw. Legally ligaw. Sabi nyo legal kayo. Hindi. Philosopher kayo, pero pala sila. Hindi logical. Illogical ang philosophy. That is also studied in philosophy. Logical and fallacy. Or illogical. Philosopher kayo, pagaling sa philosophy, wisdom nyo, fallacy pa. Hindi science of the correct thinking or logical. Sabi ni R.G. Sino.
Pahinga muna ako kahit mga 10 minutes bago tayo mapatuloy. Okay? Sa part 5 na tayo. Sa susunod, ngayon ay part 4. So, salamat sa Diyos sa iyong pag-unawa sa amin, Ama. Napakadakila mo. Hindi mo marurok ang iyong kalaman. 35 Romans 11:33, napakadakila ay iyong kalaman. Ituturo sa amin. Punuin mo pa kami, Ama, sa iyong kalaman. Sa aming puso, sa pagkikitan ng iyong Espiritu, natuturo sa amin at gumagawa sa amin. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Salamat po, apawa ka sa amin, Ama. Pasawarin mo kami sa aming kasalanan. Tulungan mo ang aming laman na mahina at ang aming Espiritu. Patuloy mong gabayan sa pagkikitan ng iyong Espiritu ang aming mga puso. Salamat, Ama. Tinatakan mo kami ng iyong Espiritu sa aming mga puso. Salamat, Ama. Hindi sa noo, sa Espiritu, tinatakan tayo ng Espiritu sa ating puso ng mga tuli. Malinis at hindi marunong. Banal. To God be the glory. Ikaw, hindi ka mananigan. O anong sabihin mo kada dikan? To God be the To the Father God, with the Holy Spirit, be the glory. To the Father God, with the Holy Spirit, with the Holy Spirit be the glory. be the glory. Thank you. Thank you. In the name of Jesus In Christ. the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you. Amen. Okay. That's all, brothers and sisters. See you in the next What's fourth the sound? video. So, konti na lang natira. See you in the next fifth video. This is fourth video. See you and thank you for watching.